Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang unang kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Sa Madilim na Gubat, saknong 1 hanggang 7. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa madilim na gubat. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan, halos naghihirap ang kay Pebong Silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. Malalaking kahoy ang inihahandog, pawang dalamhati, kahapis at lungkot. Huni pa ng ibon ay nakalulunos, sa lalong matimpit nagsasayang loob. Tanang mga baging na namimilipit, sa sanga ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat nagbibigay sakit sa kanino pa mang sumagit malapit. Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy, pinakapamuting nag-unggos sa dahon. Pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. Karamihay sipres at higerang kutad na ang lihim niyon ay nakakasindak. Ito'y walang bungat dahoy malalapad na nakadidilim sa loob ng gubat. Ang mga hayop pang dito'y gumagala. Karamihay siyerpet basilisko'y madla. Hayena't tigreng ganid na nagsisila ng buhay ng tao't daiging kapua. Ito'y gubat manding sa pinto'y malapit ng Avernong reyno ni Plutong masungit. Ang nasasakupang lupa ay dinidilig. Ng ilog kusitong kamandag ang tubig. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng isang masukal, madilim, at nakakatakot na gubat na puno ng iba't ibang panganib at lungkot. Ang gubat ay may matitinik na mga dawag, naglalakihang mga kahoy na nagdudulot ng dalamhati at kalungkutan, at mga halamang may masakit na tinik. Ang mga bulaklak ng kahoy ay nag-aangkin ng kulay luksa na sumasalamin sa kadiliman ng kapaligiran. Ang gubat ay tirahan ng mga mababangis na hayop tulad ng mga siyerpe, basilisko, hyena at tigre na nagbabanta sa buhay ng sinumang maliligaw dito. Ang lugar na ito ay malapit sa pintuan ng kaharian ng Averno ni Pluto at dinidilig ng kamandag na tubig ng Ilog Cositong. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Paglalarawan sa madilim at mapanganib na gubat na puno ng tinik at masukal na halaman. Pagbanggit ng mga puno at halaman sa gubat na nagdadala ng kalungkutan at panganib. Paglalarawan sa mga mababangis na hayop na nakatira sa gubat na nagdudulot ng takot sa sinumang papasok. Paghahalin tulad sa gubat na malapit sa kaharian ng Averno na sumasagisag sa kamatayan at panganib. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ng kwento ay sa isang madilim at mapanganib na gubat. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Dawag, makapal na mga halaman na may tinik. Cypress, isang uri ng punong kahoy na may makapal na dahon at madilim na kulay. Higera, isang uri ng punong kahoy na malapad ang dahon ngunit walang bunga. Siyerpe, isang uri ng makamandag na ahas o halimaw. Basilisko, isang malaalamat na nilalang na may nakakamatay na tingin. Hyena, isang uri ng mabangis na hayop na kumakain ng laman ng patay. Averno, isang mitolohikal na lugar na sumisimbolo sa impyerno o kadiliman. Cosito, isang ilog sa mitolohiya na sinasabing may lason ang tubig. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-iingat sa paglalakbay sa mga lugar na hindi kilala at puno ng panganib. Inilalarawan din nito ang mga pagsubok na kinakaharap ng isang tao sa gitna ng kadiliman at panganib, na nagsisilbing simbolo ng mga hamon sa buhay. Ipinapakita rin nito ang kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan at kasamaan, at kung paano dapat maging matatag at mag-ingat sa bawat hakbang na gagawin. At dyan nagtatapos ang unang kabanata ng Florante at Laura, Sa Madilim na Gubat. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot.
Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.